Yes, Madung. kuya. Ay, kita to. Sige. Start ako, Blackboard. Ha? Si Rex dito? Joke. So, ganun ta. So, good afternoon sa inyo tanan. Hi. So, welcome to my YouTube channel. So, atong topic today is about heat exchanger. So, ako rin yung gisayon nga kuan, wala pa ginaway complicated kay basin ma-shock mo kuan. So, pinakasayon pa ni siya nga kuan, mga problems and pinakasayon nga definition. Para masabtan na po din nyo. So, first slide, next please. Ito yung PowerPoint. Yung next ragot. So, heat exchanger is transfer of thermal energy from one fluid to another. So, in simplest term, it is the exchange of thermal energy of two fluids nga gasulod ta heat exchanger. So more common heat exchangers are those that are in which the fluids are separated by a wall. So definition na to siya, wala ka check on. So types of heat exchangers na flat plate. Sure makita na ninyo flat plate nga mo na siya. Paano kaya na siya kadi kaya na siya ginagamit sa industry. Wala ko kita pero kita problem nga ingani na flat plate. The next is a cross flow nga heat exchanger. Mo na siya nasa inyong screen. Gamay ra po kay nga problem ang naingani no. Wala ko nakasolve ko sa pero di ko kay bawo. Wala akong pudgatag si Sir Alan sa una. Nang pinaka-common gyud is kaning shell and tube. Mo gini siya ang kasagaran nga kuan sa kuan tamo Sir Alan mo ni tanan halos sa problem naman. Tanan gyud niya gihatag is kaning shell and tube. So makita niyo ang shell is kanang murag casing niya, kanang gawas murag yung cylinder dako nga nay dome. Mo na siya ang iyang shell and then ang tube kanang mga rectangle sa sulod. Shell and tube heat exchanger. So there are two types of flow in a heat exchanger. So makita niyo ano siya gina-indicate na siya sa problem nga it is parallel or other terms sa parallel co-current. Ug ang isa nga type of flow inside the heat exchanger is a counterflow, concurrent or countercurrent. So pagbantay mo sa co-current o concurrent kay makalipat gyud na siya sa problem din niyo mabasahan. Sabi niyo co-current or concurrent. Use to transfer energy. So wala gani ginaingon nga unsa nga type of flow. Gina siya, it is understood nga countercurrent na siya or kaning counterflow. Otherwise kung i-state sa problem nga a parallel heat exchanger ana parallel na siya or pero if dili iingon sa problem kung saan siya, so it is understood nga counterflow na siya or concurrent. Ngano man because countercurrent or kaning counterflow nga heat exchanger nga pag closed inside sa fluid mo na siya pinaka-efficient. Number one because kung cross flow ang imong kuan or kaning counterflow I mean, kung counterflow ang kuan mas minimize nimo ang area nga magamit sa imong heat exchanger and also mas dako ang imong Q, ang imong heat transfer rate kung counterflow ang imong gamiton. So makita ra nato niya pag solve the problem kung unsa may kuan. So next is the heat transfer calculation. So the primary objective in the thermal design of heat exchanger is to determine the necessary surface area required to transfer heat at a given rate for a given fluid temperature and flow rate. So this is facilitated by employing the overall heat transfer coefficient Q in the fundamental heat transfer relation. So I'm sure kay bawo naman maning ako kaning formula equation 10.1 Q is equal to U times the area times delta T. So where delta T is an average effective temperature difference for the entire heat exchanger. So sa kaning heat exchanger calculation dili ka kaingon nga kuan lang kang diretso na kag delta T kuan nga kanang kuan bitaw T2 minus T1 lang siya diretso
heat exchanger, di ba? So dili ka kaingon nga kanila ang water lang kung gamiton nga delta T ang inside o outside lang sa water nga temperature na sa kuan akong gamiton, dili ka kaingon nga na diretso kay kuan man siya, duha man ka fluid imong gigamit. So ang delta T diri nga gigamit is ako na i-present sa next na slide, no? Kung giunsa ni siya pagka unsa nga delta T ang gamiton unsa ang average effective temperature difference kaning delta T. So dapat inyo pong inyo pong i-bear in mind nga ang Q sa isa ka fluid, sa example, ang Q sa water equal na siya sa Q sa imong oil example other nga fluid. So the Q of the fluid 1 is equal to the Q of fluid 2. So ang heat nga na gain sa imong fluid equal na siya. It is also equal to the Q overall. So wala na ako nabutang di ano, pero i-bear in mind ninyo nga example na ako'y water ug oil nga mo akong kuan nga fluid sa kuan, water as the cooling and katong hot fluid is ang oil. So ang Q nga mag-gain sa water equal na siya sa Q nga mag-gain sa oil ug ang Q sa overall. Tatulan na siya kuan niya para makasabot mo pag sa mo to siya. So overall heat transfer coefficient. So the equation 2.0 wala na diri. So shows the overall heat transfer coefficient 2 which is proportional to the reciprocal of the sum of thermal resistances. So mo ni siya ang pinaka-common nga formula sa U, no? So ang imong overall heat transfer coefficient ng U, it is equal to the reciprocal of the summation of all of the resistances sulod sa imong sagod palihog ang PowerPoint ana. So kanin yung kuan sa plane wall mao ni siya. So igingon dito nga U is equal to the inverse of the summation of all resistances. So mao ni siya sa plane wall. Wala din na to siya kan wala man di man kani siya magamit diri sa heat exchanger. Pero kani magamit siya sa convection. I'm sure nakakuha na mo convection. So mao ni siya ang kuan na U. So 1 over HO. Kani kay mga constant ni mga HO ihatag man na kasagaran plus the length times the kaning constant po ning K, kaning H constant po na so panghatag na siya. Otherwise pangitaon na siya. Pero wala po kasugat nga ako nangita sa HO sa HI. So kanang O that means outside kay plane wall di ba naman kay inside og kuan. Di magsuwat na lang. So YouTube channel. Sa plain wall example man ni siyang plain wall na plain wall. So na kay region 1, region 2. Dili na ako siya ikuan yung gayo kay dili man siya exchange pag ang kuan. So example mo ni ang travel sa heat. So na kay T1 diri, T2. So ang U ra kuno ana is wala na siya 1 over the summation of the resistances, thermal resistances, more na siya. So if cylindrical wall naman na siya or ang pinaka-best ani is kani mga pipes. Example na kay pipes. Mo na siya ang kuan, mo na siya ang formula sa U mo. So 1 over summation of resistances gyapon. Naman na siya derivation pero mas better nga i-memorize ang ninyo say naman na siya memorization kay libog if inyo kuan pa or is better pero wala na ko gipakita ang gyud sa pag-derive diretso na lang. So the reason nganong naa UO ug UI is kuan ko no. Ang heat diri sa inyong gawas ug sa heat sa sulod pasab yeah. So ito kuan na po na nga kanang equation sa pinakaubos ninyo nga Q is equal to UO A sub O delta T is equal to so parehara gyapon ang Q sa imong sa inside ug sa outside surfaces. Pero ilang UO ug UI lahi para na siya. Pero pareha sila og Q. So move on na tayo na kay wala information.
So na mga assumption diri sa heat exchangers, no? Ako ning assumptions dili niya ko assumptions sa nanan sa libro. So mga assumptions nga gibuhat sa mga engineers para masayon makunuhay. Number 1, ang U is constant throughout the exchanger. So ilang gi-assume nga constant ang U sa tibuok exchanger gyud nga dili. Kay for example, na kay heat exchanger. Man siya hanap na heat exchanger. Kani nga heat exchanger is two shell ni siya kay two shell man akong gibuhat. Example na nako two shell. So gikuan nga ang U kuno sa overall nga diri sa overall nimo nga heat exchanger is kuno dili kuno nga lahi ang U diri sa first shell, lahi po ng U diri. So i-assume nga constant throughout the heat sa heat exchanger pero sa tinuod lang kay dili gyud na siya ingana. Pero gi-assume lang siya kay para masayon ang atong computation. So assumption number 2, ang system kuno is adiabatic and the heat exchange takes place only between the two fluids. So number 3, the temperatures of both fluids are constant over a given cross section and can be represented by bulk temperatures. So ang pasabot ra ko na ana nga ang example na kay fluid, ang fluid kuha nimo nga ni sulod, ang kuan lang kuno niya nga constant lang kuno yung temperature. So ang kuan lang na in simplest term nga ang makuha lang nimo nga ang temperature 1 o ang temperature in ug temperature out lang kuno mao ra imong kuan og basis pag solve nimo kay lisod man kayo if imo pag yung kuan nga lahi ang temperature diri nga section, lahi ang temperature diri nga section. So para masayon og compute sa heat exchanger ang gikuan lang is ang ang pagsulod nga temperature ug paggawas. So wala na ni disregard na ni mga diri sa sulod kung unsa pa ilang changes diya. So ang ki-measure lang isang inside ug ang outside. So the specific heats of the fluids are constant mo na siya ang assumption number 4. Kani makita ra ba ninyo kung gisuwat diri or dito mo nagtanaw sa PowerPoint? Basta nara ko gisuwat diri. Kita ra ya. Salamat. So next slide kanang gibuhat na diagram. Mora ni siya giun sa pag-derive. So ang first nga way sa pag-solve sa kanang heat exchanger is kaning LMTD. Ang pasabot sa LMTD is LMTD method. Mo ni siya ang log mean tama siya pasabot sa LMTD method kaning gipakita na ko LMTD log mean temperature difference nga method. LMTD mo na siya pinakauna na to nga i-tackle. So kaning LMTD kuno dili kuno ni siya ingon nga accurate kayo compared to other nga compared to other nga gani techniques kapag solve. So kung na makita niyo sa screen niyo kanang murag na diagram diya, mura na siya gikuan giyon sa pagkuha ning LMTD nga kuan diya gibase diya gikuha kung ginsa ni pag-solve ning LMTD. I mean giyon sa pagkuha ang equation na niya. So mura ni pareha ka mambiya sa una no nga kaning na dq dx mura na siya kana sa di lang ako i-print ko okay ba ano. Pero ang importante makaiboto sa formula kay formula ra man natin memorize na mura importante na. So next is kana mo na siya dili na siya gikuha kaning dq is equal to u th minus tc. Ang th is kanang th pasabot t hot ug ang temperature sa hot ug minus sa temperature sa cold. H ug c ako na siya hot ug cold. dA so kana after integrating differentiating integrate tayon mo na siya makuha nimo q is equal to ua times kaning kuan kaning delta T2 minus delta T1. So kuan na siya pero sayon na gina siya guys kung paano mag-solve ta karon. Kasi nalibog mo pero sayon na kay na siya. Mo na siya mo result na siya nga delta T. So katong delta T ganiha sa atong kuan katong delta T dito sa atong kuan sa formula ganiha nga katong Q equal to U A delta T. Mao na ni siya diri. Mao na ni ang delta T kaning delta T2 minus delta T1
delta T2 minus all over delta T1. So manong gingon ganiya nga di ka sa heat exchanger dili ka kaingon nga ang temperature lang sa water akong gamiton as sa delta T. So ang inside sa water o outside ka temperature sa water ako nang gamiton di man pwede kay duwa man imong fluid nga kuan. So that's why i-take account nimo ang duwa. So mo na siya kuan sa log mean temperature difference sa pinakasayon lang ako sa mo na siya log mean temperature difference kuha niyang log mean sa duha ka temperature nga misulod. So mo ni siya ang formula. Memorize sa lang gyud yung formula mo ra gyud pa importante ana. So kaya di ay ang pagkuha sa kaning LMTD nga LM overall heat coefficient times the area times kaning delta kaning log mean mo ni siya log mean temperature kaning delta TLM. Nagets ra ninyo or paspas ra ko unsa ba? Unsa to kuya? Kanang sa taas nga T2 ug T1, same na sa T2 ug T1 sa ilalom. Ani diri na ako at nang balik. Ay agto balik ka dito sa kuan. Ang kaning balik kani sa kisa ka compare sa PowerPoint. Paliw gani ko balik. Kani. Kana kabantay kaning nara diri kani na T delta T1 kaning pinaka left side na delta T1 dia. Mo na siya ang kuan delta T1. Unya kato yung gingon nga same ra ba ang delta T1 sa baba ug sa bus? Pareha na sila. Mag-solve ta unya para mas makasabot mo. Dali ra gyud siya basta mag-solve na ta. Sige, Forward. thank you. Pero same na kaning delta T nimo, delta T2, delta T1 same na sila diri, pareha na sila. Next. So correction factors na ta. So unsa man ning correction factor? Mo gingon sa mga engineers kuno nga kaning kuan dili kuno accurate ang delta TLM na kun diretso kaning nga formula, dili kuno siya accurate. That's why kailangan og nakay correction factors kaning F. So bear in mind nga kaning F magamit kani gyud siyang kuan basta mag-indicate na gani og basta moingon na gani ang ngita ko kan basta moingon na gani ang problem nga water is flowing at the rate of kanang kuan chu in a 1-2 shell and tube. Basta moingon na gani nanagay giingon nga 1-2 shell and tube or 1-4 shell and tube exchanger magamit na gani siya ng correction factor. Mo na siya formula. Ug kana kung nagkuha na may Paris karon dito ninyo makita sa kuan sa edition page 11-6 na diyang correction factor nga kanang diagram next ana mo na siya ang dagway. Kung open mo sa inyong 8th edition nga Paris page 11-6 makita ninyo nga kuan. Next sagod. Kana sa inyong Paris. Wala ko kabaw sa 9th edition na kung asa na siya pero I'm sure nga naraguro gyapon na siya sa unsa gani nga chapter ning kuan na. So Paris heat transfer nga kuan. So sa 8th edition 11 na siya, chapter 11. Sa 9th wala ko kay baw. Pero na siya sa kuan heat transfer equipment nga chapter sa inyong Paris. May tana siya dito. So sa 8th edition na siya sa page 11-6. So mo next na ko. So mo ni siya ang kuan kung makabantay mo sa inyo Paris. Na may Paris dala wala okay lang kung wala. O kung nag-open mo okay ra pud. So kabantay mo nga sa inyong ano to? 11 plus so kung makabantay mo sa kung magto mo sa kani correction factor nga mga graph so makita ninyo nga kung pakita na kung wala mo kad sinay wala gidalag Paris. Okay sa akong screen na gud.
Yung pa ba mag-share screen para basta. Mana siya makabantay mo nga na ay R. Ang R is nasa y-axis. Ay, joke lang. Ang kaning nasa y-axis is mo na siyang correction factor. O yung nasa imong x-axis is kanang S. Kanya kanang mga curve sa tunga, mo na siya ang R. Kung nagkuha mo pairs sa mo na siya. So kanang S man na x-axis niya, ang y-axis is kanang correction factor niya. Kanang mga curves sa sulod is mo na siya ang inyong R. Sige lang, magkuha na tayo para mag-solve tayo. So daghan ni siya og ano, daghan kini siya og graph. So magdepende na siya sa inyong kuan. So naman ni siya ang letter A, letter B. So tanawon ninyo sa description sa obus. Magdepende na siya kung one shell pass ba siya or moingon siya nga two shell pass, lahi-lahi na siya. So kaning letter A mo ni siya ang kuan, one shell pass, two or more tubes. Unyang letter B is two shell pass, four or more tube. Mo na siyang kuan, maglahi-lahi na siya depende sa problem. So next is katong kuan NTU method. So more na siya kung makapangita na gani mo sa kuan, kung makapangita na bitaw mo sa inyong F sa katong correction factor, kung makita ninyo kaning kuan multiply ra na siya para sa tong gikuan kaniya nga Q. Para correction factor lang siya ba, multiply lang nimo siya. Mara siya, giada nimong F, multiply nimo sa katong imong kuan. Unang formula nga nakuan. So ang next method na gamiton pag-solve sa kuan is kaning NTU method. So kaning effectiveness nga method, ang pasabot ng NTU is number of transfer units. So kana dimensionless na siyang kuan na NTU. I-solve mong gunan nimo. So dimensionless na siya. So ang kani ko nung kuan, ningon na sa NTU method nga ang efficiency it is kuan equal to the ratio of your Q actual versus R and Q max. So that is the actual heat transfer over max na heat possible nga kuan, so max heat transfer. So mo gina siya ang kuan man, mo man ang general nga formula pud sa imong efficiency. Ang efficiency is kuan the ratio sa unsa tong actual nimo, so ang actual over sa unsay makaya or ang maximum. Mo gina siya bisag unsa pa na siya maagto pa kag karnong Ito daw engine. si Matthew. So ang mo na siya mo gina siya ang general sa kanang bisag unsang efficiency makarno man ka. So ang efficiency is unsa tong actual nimo nga Q over sa imong maximum, so sa makaya. So kani efficiency diri sa imong kuan, efficiency sa ang pinakadako is 1 ra gyud. So if mo greater than 1 gyud na siya. If mo greater than 1 ka, nag-get something wrong sa imong. So makita niyo yung formula sa inyong screen, Q actual is equal to CH o CH mang H na pasabot is ang hot. So Q actual is equal to CH. Ang pasabot na C diri is ang mo na siyang capacity. So ato na yung capacity niya. So ang capacity sa imong hot nga fluid times the quantity sa THI minus THO. So THI hot in temperature sa hot nga fluid nga nisulod minus sa hot fluid nga igawas. It is equal, ang Q actual is also equal to kanang nakita niya sa yung kaduhang equation dia. C sub C or capacity sa imong cold times the quantity sa TCO minus TCI. So cold out minus cold in. So ang Qmax pod, so ang Qmax ko no kanang maximum nga heat rate nga mamakuan is equal to C sub min. Ang C sub min is kanang pinakagamay nga capacity. So mag-solve taon niya makabalo ra mo sa C sub min.
times the THI minus TCI. So nganong Qmax nganong sa Qmax kay nganong ang si submin man o kaning C min ang gamiton. It's because kaning sa C minimum ang good mo na siyang kuan. C min is used because kaning the material with low thermal capacity experiences maximum temperature change. So mo na siya nga kung maximum ang temperature change, so gamay mo na siya C min, mas dako pud ang kuan na ay ang heat rate nga iyang na ang heat rate. So mo po ni siya ang explanation sa kanang ngano kunong paspas mo init ang sun niya, paspas pud mo kuan, paspas pud mo cool down igabi nganong init kay ang sun pagudto niya. Paspas mo bugnaw sa tubig pag magabi na. It's because ang capacity sa sun, so mas gamay mag capacity ang sun. So although mas gamay siya capacity, mas dako siya o Qmax. Mo na siya yung kuan. Mo na yung hinumduman nga mas kung gamay gani ang iyang capacity, mas dako ang iyang temperature change, thus mas dako po ang iyang Q ana. So kanang third last nga equation nga nakita niyo diya sa kanang Q actual is equal to the efficiency times the C min times the HI minus DCI. Diyan na siya gikuha nga relation gikuha sa first nga equation. So next na ta. Nalibog na mo no? Sorry. Okay ra. Hindi lang kung paspas na kayo or libog na gid kayo. Wala may question? Hello? Hindi ko madungog. Hello? Hello? Yeah, long gra. Oh. Wala may question? Padayon ako? Uy, padayon ako, dili pa. Go. Okay na. Sure mo ha? Sige lang, makuha na lagay ninyo, makaingon na mga inganiyo na din yun niya pag mag-solve na ta. So kaning NTU method na po ni siya mga kuan para atong LMTD ganiya nga nag-graph. So ang inyong nasa inyohang x-axis mo na siyang NTU or the number of transfer units. Ang nasa y-axis is kanang efficiency nimo. Og ang nasa kanang mga curve nimo is the ratio of your C min and C max. So anyway, before ko makalimot, the ratio of the kaning C min and C max is equal to kaning C. Mara siya C, basta malibog mo nga nganong daghan na kay CC. So lahi-lahi gyapon na siya ang NTU. Actually kani nga figure kay sa gikuhanin ako sa Gian Kuplis nga libro, duwar ka bukeng gi-present nga graph, pero sa uban nga libro na abot na siya kunom. Kay magdepende man na siya kung ang fluid is na mix ba or fluid is unmixed or fluid is mixed or pila ka tube nga kuan. Pero gyapon sa katong correction factor ganiya nga daghan gyapon nga graph. So proceed tag sa kuan para kuan. So sa next nga kuan slide na makita ninyo ang formula sa NTU diya. So NTU is equal to U times the area all over kaning C minimum. So mo na siya pinaka-simple sa NTU no, pero actually daghan kay na siya, magdepende na sa problem. So makita ninyo kanang kuan kanang figure next ani. So kana, so magdepende na siya exchanger type, magdepende na yung effectiveness, pero kana kung katong NTU is equal to UA over C min, mo na siya pinaka-simple pa nga way kung wala lang kuan kanang wala lang pero dili sa ko motakol aning kuan taghan kayo kay pasinyag ay I'm sure malibog mo. Ako gani kay libog pa gani kuan pero dili na sa natan ni kuan. Next na lang kung natay another session. So next, please. Problem na ta.
Nakasabot ka mo, guys. Yes, yes. So, wait pa. So, problem 4.5-5. So, dyan ko please ni siya nga problem. Nagkuha mo kuan, pagkuha mo kuan, sabay tag-solve ninyo. Or nya na lang, or mag-take down mo sa akong screen. I-share screen, ragod ko. Kung pwede. Hindi ko kumbalon saon. Share ko. Ay, joke. Okay, naka Kana ako niya. spotlight Sige, na sige, si sige. Kuya. Makita rin ninyo. Makita naman Makita rin ninyo, actually hi. si Dua ka Imo tong power. ang kamot. Ako ni kamot. Sige lang. Okay, go. Pero namo, gitagaan mo di ba og katong kuan? Gitagaan mo ninyo PowerPoint. Oh, makita ra pon. O katong kuan, basta katong makita man yung problem, cooling oil and overall U. So oil flowing at the rate of 7,258 kilograms per hour with a CP, specific heat, of 2.01 kilojoules per kilogram Kelvin is cooled from 394.3 Kelvin to 338.9 Kelvin in a counterflow exchanger. So, by what gi-cool ko na siya by water entering at 305.4 Kelvin. Calculate the rate of water and the overall U. So, gingon ko na diya nga counterflow heat exchanger. So, kabata ka. Counterflow, no? So, first things first, buhaton nimo is mag-draw ka tong arrow. Kita ba atong arrow nga complicated kay kaniya, pero ato na siyang i-simplify. First things first, so, naman siya, ano, kita ninyo. So, example, mo ni siya ang T. Mo ni siya ang T. Temperature ni siya. Ana. So, unsa may kuan, so, mas nadri, hot ni siya diri, no? So, ang imong T1, mo na siya kay, gipakul man nimo, so hot, gapaubo siya. Wala siya. Juice. So, nice ko. So, mo na siya imong kuan. So, oil. This is oil. Mo na siyang oil, no? So, from hot temperature ni paubos. Since ang kuan dahil, ang sunod na, draw po di mo ang sa water. So, since ang water, di ba, cooling man siya, so may expect ka nga from the second law of thermodynamics, nga moinit ang kuan kay moinit ang imong water kay mo man siya kuan. So, ang oil pabugnawon nimo ang water moinit kay transfer from high temperature to low temperature man. So, this is water. So, the reason ngano nga ni siya pasabot ani counterflow ang imong kuan. So, ang oil from hot temperature ni mubo siya. And then ang water nga from low temperature ni taas. Mao gid ni siya dapat mo-draw mo ani para di mo malibog. Namo tan-awon ba? Hot ay kaana nya ti hot out kana. Libog man kay ako malibog ko. I don't know sa inyo ba sa master niyo po. Pero if the most basic thing is i-draw nimo siya. So ana. So wala akong taning ko ana na siya mo na akong gi-explain na, so ako na siya drawing balik diya. So oil ni siya, hot. So unsa man ko na ang kuan, oil flowing at the rate with 7,258 CP of 2.01 cooled from 394, so from 394.3 Kelvin. Okay, lamok. Sorry. Gi-cool siya to 338. So, ang water dayon ni-enter ko, no? So, water, enter water niya. Water, enter 294.3 Kelvin. Ni-leave ko, no? So, enter, leave. Muning kuan. Ni-leave ko, no? 305.4 Kelvin.
calculate the flow rate of water and the overall UI if AI is kuan. So okay na siya, mauregya po na siya nga kuan. So unsay buhaton una? So from sa kuan na to no, sa unsa gigipangit M dot sa water o ang yung overall UI. So kailangan kay lamok, sorry kay. Kung clear skin, daot na ni. Sige, balik na ta. Ingit man. Kung sa'yo adjust ang camera. Pakita ni. Daot na akong stand sa kung kuan. Holder sa akong cellphone. So, nagets ni ninyo dire? Kanang akong i-explain dire, nagets ni ninyo? Oh. Okay, very good. Yes. Charot. Nagets ni ninyo ha. So first, di ba, kuan to sa chemistry na learning na to, general chemistry, Q is equal to M, kaning mass flow rate, Cp, delta T. Now, basta kani nga formula, magamit ninyo sa fluid o siya mismo. So, ang delta T din siya, delta TLM dire pareha sa heat exchanger ha. Pero kani nga formula sa Q, magamit ninyo sa fluid lang siya. Example, Q sa water ni siya, water, QW, water. Mass flow rate sa water, Cp sa water, o delta T, pasabot sa delta T na dire, in o out sa water. Mara na siya. Is equal to saan ang ko? Ay, oil man di akong oil man na given. So, ang Q ko no, Q oil. So, given, kompleto man ta sa oil, di ba? So, oil ta magdiretso mag-solve. So, na ako no kay 7258 kilogram per hour. Times Cp nga gihatag 2.01. Pagkuha po ng papel or inyo intake now notes or sa ba. Para may kuhan. So, delta T, ang delta T nga gamiton is ang oil lang, sulod og sa nigawas. So, kani, unsa pinakadako, 394. So, pila man ni. Seven two five eight. Low, di ma-focus. Cheap og camera. Charot. 394.3 minus 338.9. To solve po mapil ka basi mali ko. Okay, cancel. Kelvin, cancel. So, nakay 8. Nakuha mo calculator, no? Na-expect ko na may calculator kasi may engineering computer ko. 808,207.33. Pangutana ni, unsa di siya necessary nga T2 T1 sa oil atong gingon jag. Di siya necessary nga T2 T1 sa oil. So kani nga kani siya nga kuan sa oil akong gi-compute ang Q sa oil. Since kompleto mo kog data sa oil, kompleto ko tanan ako M, Cp, delta T. Pero akong gusto kong giingon di ba ganiya nga ang Q sa fluid 1 is equal to the Q sa fluid 2. So pwede maingon na to nga ang Q sa oil is equal to the Q sa water. Di ba? So atawan niya jag ako rin kon. So natay kilojoules per hour. Kung mag-solve ka og kuan, kung magamit ka nga formula kay specific man siya sa fluid gyud nga kuan. So Q sa oil times the flow rate sa oil, Cp sa oil ug sa delta T sa oil. So ang
T2 minus T1 sa oil. Sa oil lagi na siya di ka pwede nga oil yung gisolve Q sa oil niya, water nga imong gikuan. So di siya pwede dapat specific siya sa oil lagi siya mismo. Di ba kay ang T2 sa oil kay 338.7? Oil ba na? 8.9, Baka na nasa taas. 3 to 8.9 na siya. Nga nung 394.3 minus 338.9, di siya bali. Okay naman na siya. Okay rin naman siya ibali jaga. Pwede naman siya may bali pero kaya numdum mo din mali din siya nga kuan dapat ano ni siya. Ako mong gikuan kay para ma-positive ra siya tanan. Pero kung kuan mali day ko diri so dapat ang Q sa oil is negative sa Q sa water din siya kay nag-exchange man sila. Kay numdum mo na or kung Oo, kuan okay. Sakto. mo ni siya sorry namali ko. Thank you sa konchag. So kuan gusto ra magud ko nga kuan mag-solve man gud ko kay gusto ko nga positive lang akong Q kay mora man gyapon na kung magkuan ko niya kay negative gyapon na akong Q sa water. So mas better nga i-positive na lang nako tanan. Therefore akong gibaili lang diri ang kuan. So pwede tong gingon ni Jaga nga 338 minus 394. Pero pag mo equate na ka niya sa water, negative ni mo ang kuan. Pero kung imo ra i-positive lang, positive ra po na siya tanan. Thank you. So ang gipangita is kaning kuan na may answer nga 17,000 no. So akong gigamit lang diri Jaga kay is kaning positive lang nako sa tanan. So na nakoy Q sa oil. So kuha na to ganiya, positive lang po din ako dire, pero pwede din siya negative kung ikuan ninyo. Positive lang ako dira. So ang Q ko na sa Q sa oil is equal to the Q sa water. And also, pwede ta mo ikuan nga ang di ba ang Q sa water is equal to kuha na magyapon na M, pareha gyapon kani M sa water mas flow rate sa water, CP sa water o ang delta T Q oil. Therefore, kaning 808 kilojoules per hour is equal to now, karon wala man gihatag ang kuan. Wala gihatag ang CP sa water. So dapat kay baw na mo nga CP sa water. So ang kabaw dapat na mo dapat nga CP sa water is equal to ano kay suwat. Kanila ko arwana CP sa water is equal to 4.1884. Mo na siya pinakuha na bisag pero naman table ani nga at different ranges kuno maglahi-lahi ang kuan pero ikuan is 4.18 ra gyud gyapon siya mas close sa maglahi-lahi na siya diri pwede siya ma 187 189 ana depende sa temperature range pero ang pinakakuan or gusto mo nga kuan na gid kayo kanang two decimal places lang 1.8 murag mo na siya murag average niya nga kuan 4.18 dapat may duman na ninyo. So magamit lang ko kuan 4.18 okay. Unit ni kilojoules ano kaigo times and kuan so T2 minus T1 305.4 minus 294.3. So I'm sure makuha na to ang first ang gipangita kaniyang MW sa mas flow rate sa water. Ito. 808 answer is divided by 4.18 times 305.4 minus 294.3. So akong nakuha ang answer is 17419.01. Yes, kuha na to number 1. Okay ra na siya 17420 ra answer sa kan. Kamay na kay gigas 1 kilogram ra nawala. So next taon sige pangita sa kaduwa. Yeah, wait lang.
Asa? Lalo wala nag-gets ka ng kuan ba kanang Wala. sa oil ba? Di ba ang imong Ah. giuna sa oil kay T in minus T na ni out. Sakto di ba? Oo. Nga ang sa water kay imo nang giuna kay ang T Ah, out mo na siyang giingon ni T in. sige. Gets ko sa mga. Mo na siyang giingon ni Jaga niya. Yung utana siya kay ngano ko nung ako ang, di ba? Ingom na ko nga T1 ni siya, T1, T2. Ano man na siya? Di ba sakto mo yung pasabot kay nganong nala baylo. Oo. Ang kuan magida na ang rule gida na is kung kuan lang ang Q nga na-gain sa oil, example lang is dapat negative na siya sa Q sa water. Mali ko ako ganiya nga gingon ako nga equal na siya. Pero mora mo gud ako para dali ra ko. Mora akong ginahuna-hunaan. So ang Q sa oil is a negative Q sa water. Kung ato na siya ikuan, pwede ra magyapon nato siya ibalin. Pwede na to nga 338.9 minus 394. Kanya pag abot diri sa answer man negative na ni siya. Pag abot diri kani ra gyapon pag negative ani diri. Kung negative ni siya, giingon matang nga ang Q sa oil is a negative sa Q sa water. Pag abot diri negative po ni siya diri, so makancel gyapon siya. Mora So, gyapon ka. bali, ang point na nimo kuya kay para dili ka maglibog, imo ra Ako gi-positive. kadim, mo nagi-positive ra nako siya tanan. And given man ang concept nga ang ma-heat loss sa oil kay papunta sa water mo nang The negative of the other fluid. Mm. Pero ako mora tong teknika para di ko malibog. Ako malibog mo ko basta mag negative, di ko ganahan kanay negative kung solve ko. Kaya makataranta ano na negative akong flow rate nga nabitaw. Gonna go, got it. Okay na ka. Tama. Sige, sunod. Sige, pangita sa kuan. So, ang next ako na ni i-draw diri. Ang sunod ka pangita is calculate the overall UI. So, ako na i-transfer sa next na page ning kuan na. UI na lama. Tingnan 4.3. .3 Kelvin 305.4 Kelvin. Ano siya diri na siya. So next is pangita na to ng UI. So akong teknika ning kuan is para dili ko malibog, dili na ko mo assign nga kani T1 T2 ni siya. Dili mo akong i-disregard siya nga kuan concept. Na akong buhaton is kani diri nga side example, maingon ko kani mo ni siya ang delta T1, kani delta T2 na ni siya. Mora na siya nga kuan na concept. Kung maingon ta nga T1 is mo na siya una ni sulmo, T2 na ni siya ni gawas diri. So ako na siyang giwala nga concept para dili ko maglibog. Mora akong teknika ko itudlo lang sa inyo. Kaya basin useful pud sa inyo. So ako na siyang gidiretso nga delta T1 ni siya, mag delta T2 ni siya diri. Pwede pud siya lahi nga kung gusto ka diri nga delta T1 ni siya, okay ra pud na siya. Delta T2 ni siya diri, okay ra pud na. Magdepende ra gyud nimo. So di ba sa LMTD method, mo tong kuan kailangan nimo logmin. So namo to delta T1 di ba, mo to delta T2 ganiya gipangita. Mo man yang nasa LMTD method. So kani ma-determine lang ako diretso nga ang delta T1 mo i-minus sa nako siya diretso. Kay kung magbutang man gud ko nga example T1 ni siya nako, T1, T2. Nya kani T1 na pud ni siya sa ubos kay mo man ni una ni sulod, T2 na pud man ni sulod. Malibog nako basin ako nya ma-minus kay kaning duwa, which is wrong. Di na mao ma-minus sa magkuan ka sa kuan LMTD method ug kani ako ma-minus dili mao. So dapat wala ni siya mga kuan. Imo sa nilimtan nga concept nga mo ni siyang T1 T2, wala ni siya, wala. Ako ni siya diretso nga mo na siya ang delta T1 dire.
mo ni siya ang delta T2. Pwede pud ka nga, pwede delta T1 nimo sa dire. Pwede po siya delta T2 nimo dire. Balag magkabali-bali ka bisa mao ra gyud na siya na. Pag draw nimo na minus na nimong duha ka side. Oh. So delta T1 naman akong delta T1 dire. So 394.3 minus 305.4 to 88.9. Next naman, delta T2, minus na pa rin ako sila dito sa duwa. 338.9 minus 294.3. Pila man na? 44.6 Kelvin. Sakto ba? So, next tayon is find the log mean temperature difference ng delta T LM. Sige, formula na to. Delta T2 minus delta T1 all over the natural logarithm of delta T2 over delta T1. So, mo nang gingon diri ninyo nga dili mag-matter kung unsay mong delta T2 ug delta T1 since pag kuano mo diri kung kuano siya ma-compensate ra gyapon mo diri kay kung mabalo nimo diri pag mag-calculate mo ana mao ra gyapon na siya di na siya mag-matter kung nabali nimo. So 44.6 minus 88.9. Awa ta makita nimo nga ala negative man siya diri pero pag abot nimo diri sa ubos ln of 44.6 over 88.9 negative man po ni siya nga value kani ln kaning negative so negative ni babaw ma'am positive ra gyapon na siya 4.2275 Kelvin. Nagets mo? 64 niya. O may question, pwede mo mangutana. Gets ninyo? Oh. Na naglibog wala. Pangutana na mo, i-interrupt lang ko ninyo kung wala mo kasabot. Pwede ra gid kayo. So, since na naman ta na diretso na din ta. Q is equal to pwede siya magkuhan ka gusto kang kuhan. Q is equal to U I AI mamay gingon dito nga namo ko na inside gano so AI ta delta DLM. So kabantay mo nga wala pa ko nagamit og correction factor dire kay ang problem mo siya ningon nito kuan mura gyud na hinumduman ninyo kung paingon na kay problem nga one shell pass two tube na shell tube nga number one shell two tube magamit na mo tong correction factor since ang problem ningon naman siya nga in heat exchanger wa siya nag-indicate nga 1 2 sa siya nga kuan. So unsa tong Q na to sa previous ganiya mura man gyapon tong ang Q sa magamit nimo kay naka sa tong Q na to ganiya. Nara 808 positive lang ta. Sa kuno UI mo ay kuan pangitang UI. Yan na AI nga given 5.11 LMTD na shift solve charot di dai kay ano yung dimensional constant. So 808,207.33 divided by 5.11 times 642275. So gigipangita dyan so watt man na siya so dapat makilojoules per coin ba siya ang kuno ni answer niya is
2, 4, 6. Convert to kuan para mawat ni siya kaya ang answer kay 686 man tong nasa kuan. So ano siya? 1 hour 600 seconds. Divide na nato 3,600. Napagini kuan kay watts man nagi kuan so ato pa ni convert to kuan joules per second. So 1 kJ is equal to 1,000 joules. Ako na nang kuan ni convert ako diri para maparehata sa answer nga watt per meter squared second. Ay watt per meter squared Kelvin. So na joules per second. Wala ko na po nakita. Pero joules per second watt meter squared. So ang answer na ko is 684. So ang hatag sa libro nga answer is 686. So okay ra kay nang liwgas ra kay tagamay kay. Wala siya kabot 5% ang error na. Kay duwa rin na questions. Hanggang sa inyo wala. Hanggang sa inyo eh. Na may pumunta na? Pero pwede naman sa kuya sa nga dili sa convert like. Haha. Kaya di ba 1 kilojoule is equal to 1 kilowatt naman sa equal naman sila. Pwede rin po na nimo ikuan. Wala kay maglibog mag-convert mo na. Sige, ako rang gikuan. Ako rang gipareha sa ikuan dimension sa tag answer. Hanggang sa inyo. Hello? Welcome to my YouTube channel. Wala. Yes kuya, yes. Yes. Wala na may pangutaan na ni. Kamo na po akong pasulbon. Okay ra? So next. Consider ninyo. Same na gyapon na siya pamagi. Nakay fluoride sa water, nakay entering o leaving sa water nga temperature, kabaw po ka sa CP nga 4.18. Nakuha nimo ang Q. So, sa may given kag Q. So, pangitaon na nimong area na nakay Q, nakay U, nya masolve ni mo ang delta TLM kay given man ng duha ka temperature sa kuan. Pareha gyapon sa gibuhat actually. Inom sa og tubig kay ano. Kaya akong throat charat. Balik.
Ang dito. What na lang dyan sa inyo? Libre ba tuition? Pwede man transfer sa inyo agad, basta dako grado. Nawag naman sa office. Basta ako, huwag sa ko trabaho. Paano eh? Wala pa. I think pwede naman kapag ako proceed kay gibutang na ako ang solution na diya. Basta na lang sa tira pagkakon. Pwede raman guro, makaman, mararaman ikaw. Ano? Tama. Pwede rin tamo proceed. Basin mas tayo. Ano sa answer ni kuya? Ay, next gani na yon Cedric. Uliw kong next. Alam mo no. Wala siguro. So ang answer ani no is
The answer na is for the parallel flow is 0.231 square meters. Kunya ang sa letter B, ang counter flow is 0.228 square meters. Wait, the PowerPoint. Tara. So makikita ninyo diyan no, sa inyong kuan nga na siya mas effective ang counting nga condition nya gilahi lang ang flow sa fluid mas gamay og area nga nagamit nga heat exchanger ang counterflow kumpara sa kuan kumpara sa parallel flow. So next na ta, pwede ta mo-proceed. Wala may pangutana. So next, wala na may pangutana. Wala may kakuha kuya. Wala mga kuha. So ang yung unang buhaton na is kato gapon, ang kauna gid na buhaton is katong kani. Pero kay parallel